with your wealth and with the best part of everything you produce. Proverbs chapter 3 verse 9. Hello Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat mga ka-TH all over Philippine Archipelago? Sana ay nasa mabuting pangangatawan, the best of your health, sound mind and sound body. At sa ating mga ka-TH in abroad, ako'y saludo sa ating hardworking na mga OFWs at Filipino contract workers, mga heroes ang mga yan kasi silang nag-remit ng malaking taxes na ginagamit ngayon sa paggastos nitong mga gamit natin para pangontra sa COVID-19. Kaya lang mayroong kunting anomalya. At ang number one na lunas guys sa itong COVID-19 ay ang ating buong pusong paniniwala sa buong may kapal. Nasa Biblia na yan sulat sa history ng Bible na napakaraming plague ang dumadaan sa sanlibutan, ngunit ang naniniwala sa Diyos ay maliligtas. Kaya maliligtas tayo pag tayo'y naniwala sa Kanya. At ngayon natin ang tatalakayin itong pressure marker na mukhang ulo ng butiki. Ano kaya ang kahulugan nito? Ating tingnan sa video. Okay mga ka-TH, ito'y picture na padala sa atin ng ating ka-TH somewhere else in the Philippines. Well, ang unang ito na picture ay of course isang malaking butas at isang maliit. Ngayon, kung atin yan kukunin na literal, ay mas mabigat itong malaki, diba? Kaya akalain kaagad natin na papunta dito sa baba. Pero yan ang pangalawang opsyon natin. Ang unang opsyon ay sa likod nito guys. Okay, make that 1 to 5 meters distance sa likod niyan. Kasi yan ang maliit na dot, yan ang pointer. At itong malaki yan ang item. So nasa likod 1 or 5 meters nito ang test dig. Ngayon meron pang isang picture dito. Ito yung gilid ng ulo ng butiki. Meron siyang dalawang marker at yan ang nagbibigay yan ng distansya. Tingnan natin ang kabuuan nito. Ito yan. Ang mukha ng butiki ay mayroong short arrowhead na nagaganyan. Dalawang dot. Meron pa palang maliit na triangle. So, pwedeng doon ang direksyon niyan. Okay, itong mata naman, ito'y classic example ng face na kung saan pagmukha ang pag-usapan, ang malaking mata ang tingnan kung saan nakatingin ang malaking mata. So, ito yung malaking mata. Ito ang ating tingnan kung saan nakatingin. Doon ba yan o dito? Ngayon kung maguluhan tayo ay kunin natin ang kanyang ilong. Saan nakaturo ang dulo ng ilong niya. Okay, at marami na ang nakakuha rin sa treasure marker na mukhang mukha ng hayop o ng tao. Ay marami na rin ang nakakuha niyan. Sa balita ko ay nasa 3 sa history ng treasure hunter, pero hindi malaking yan. Yan ay mga small stars lamang. Wala kasi siya sa code ng mga general treasure codes. Ang ganyan na itsura ay ginawa lang yan ng ordinaryong sundalo. Kaya maliit na treasures ang ibinaon, pero yan ay worth pa rin 1 million. Okay, at puntahan natin ang isang malaking picture nito at doon tayo mag-decode. Sandali lamang. Okay mga ka-TH, ito yung isang classic example ng face or ng mukha na treasure marker. Ang isang ito ay parang mukha ng reptilians, hindi sa tao. Wala kasi siyang ilong, diretsong bibig. So pwede siyang ulo ng butiki or ng bayawak or ng reptilian na mga reptile na malapit sa creek nakatira. Kaya ang unang suspect natin kaagad ay nasa creek ang treasure. At kung yan ay nakaharap sa malapit sa creek or dating creek, meaning to say doon ang item. Ngayon, saan ba natin kukunin ang direksyon guys?
Mayroon kasing maliit na arrowhead dito kung napansin nyo. Yan ay nakaturo dito sa linya. Ang sabi ng arrowhead ay check the line. Ito. Yan ay medyo mahaba na linya, kaya sa tingin ko yan ay 10 meters or 5 meters. So ang line na yan ay 5 to 10 meters ang kanyang equivalent. 10 meters ang pinakamalayo. Ngayon wala pa siyang direksyon. Hanapin na naman natin ang nagbibigay ng direksyon dyan. Okay, itong dalawang dot, kung atin ito i-connect guys, kasi yan ay man-made na dot, i-connect natin yan ay pareho siya na angle nitong arrowhead. Ito. So ang tinuturo nila ay papunta rito. Okay, at itong mata na medyo malaki, ito ang tumitingin or nakatingin kung saan nakabaon ang item. At itong mata dito, ito ay isa pang simbolo nila ng treasure. So itong malaking mata na medyo mahaba, ito yung hanapin natin kung saan nakatingin, kung diyan ba yan. At ngayon kung hahanap pa tayo ng ibang direksyon para makuha talaga natin ang exact direction, ay kunin natin ang tulis ng kanyang ilong. Ito na portion ay dito yan nakaturo. So lahat ng linya dyan guys ay patungo sa southwest. Southwest kasi ito dito. Okay, kung ganyan ang posisyon yan sa actual, kung ang norte ay nasa taas, okay, kung dito guys ang norte ay southwest ang item. Ngayon hindi natin alam ang itong exact angle ng item. Kung tingnan natin dito sa anggulo ng kompas, nasa itong mga linya dito, kunin natin ang angle nito guys, ay nasa almost 30 to 40 degrees. So estimate ko lang ito guys ha. So gawa tayo ng angle na 30 to 40 degrees dyan. At ito ang ating direksyon. At yan din ang tinitingnan nitong mata, iyang direksyon na yan. Okay, ito ang una nating paraan sa paghanap. So unang hukay ay dito tayo sa 5. Example, ito yung 5 meters. Hukay tayo dyan. Ngayon kung wala dyan guys, hindi na tayo magtatagal. So test dig ulit tayo sa 10 meters na distance sa 30 to 40 degrees southwest dito. Okay, so yan ang ating unang paraan. Ngayon ang pangalawang paraan ay kunin na lang natin ang alignment ng mata. So ito yung unang paraan dito guys, sa baba 5 to 10 meters. Ngayon ang pangalawang paraan sa paghanap ay kunin kung saan itong mata nakatingin, yung kanyang pinakagilid. So straight yan sa west. Okay, so ang gawin natin ay itong distansya pa rin na 5 and 10. So sa west, okay tayo sa 5 meters. At kung wala, tisdig uli sa 10. Yan ay west na. Ngayon guys, minsan baliktad kasi ang itong kinalalagyan. Sa karamihan ng treasure na natagpuan ay sa likod mismo ng marker. Hindi sumusunod ang hapunang mga arrow nila na sinusulat. Hindi yan nila sinusunod. Kasi yan ay sinadya nila na ang arrow ay hindi talaga yan magtuturo para maligaw ang mga treasure hunters. Kaya subukan natin guys sa likod nito. Ngayon ay kunin natin ang itong mata dito. Okay, yung maliit na mata. Yan.
Okay, at ihalain natin yan dito sa kanyang ilong o sa bibig. So makakuha tayo ng angle na ganito. Sa tingin ko yan ay 45 degrees northeast. Okay, so northeast ito, 45 degrees. Ganun pa rin ang distansya. Itong isang dot yan ay 5 meters yan. So eksakto sa kabila. 5 meters din sa kabila ang estimate natin. And din kung wala, of course, patuloy tayo sa 10. Kasi itong dalawang dot dito, pwedeng 5 meters bawat isa. So pwedeng papunta din siya reverse doon. At ang tinuturo nitong dalawang dot ay pareho din sa tinuturo nitong nag-iisang dot. Kung i-align natin dito sa ilong, kung nakita nyo guys, pareho ang kanilang angle, 45. At ang binigay ng dalawang dot ay 10 meters value. So tapos na tayo nagukay sa 5 meters, patuloy tayo sa 10 kung wala. Okay, so front, side, and back. Ito yung ating pangatlong atake. Una itong kulay dilaw and then itong kulay pula ang pangalawa. Alright, so maraming salamat sa inyong pagpadala ng inyong mga treasure sign. At hindi lang kayo ang nabahagian ng mga ideya sa paghanap niyan, kundi maraming mga ka-TH natin na novice or nakumpisa pa lamang. Sana magiging gabay itong lahat ng ating mga videos. At sana ay sa isang taon ay mayroong makakuha na kahit 5 lamang. Yan ang aking wish. At ako ay maligaya na kung mabalitaan ko na mayroong nakakuha. Maraming salamat. And always remember that the quitter is always a loser. At ang mga negative ay hindi magtatagumpay. No pain, no gain. Okay, so seryosan, magpaalam na guys. May the fortune be with you. Ingat kayong lahat sa COVID. And God bless you all. Ciao for now.